Ako po, si Estrella Perez. Ihingi ko lang po ng pagpapasalamat sa Diyos yung kagalingan pinagkaloob sa aking pinaglilingkuran na yung bukol po niya, instant healing. Kasi nung time na po yun, nakikinig ako kay Brad Willie, tinawag niya ako. Sabi niya sa akin, Estrella, halika, ipanalangin mo ako na mawala yung mga bukol sa dibdib ko. Pinahipo po niya sa akin yun. Sabi niya, idalangin mong ang maging resulta yung hindi cancerous, sabi ng amo ko sa akin. Ngayon po, nung time na yun, yun nga, bigla kong nakikinig, dahil nga nakikinig ako, pagbalik ko po doon sa kusina, dahil nagluluto ako, iningi ko po ng panalangin kay Brad Willie, dahil nakikinig po ako ng live. Ngayon po, magaling na po si Madam sa awa at tulong ng panalangin. Maraming salamat sa Espiritu, sa Panginoong Hesus Kristo, sa kagalingan, at gayon na rin po kay Brad Willie. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Sige. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay linggo ng umaga dito po sa Pilipinas, August 24, 2025. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon ay talagang pinag-uusapan ng ating lungsod, ang Baliwag, Bulacan, dahil personal tayong dinalaw, pinuntahan ni Presidente BBM para mag-inspeksyon dito po sa mga flood control. Kaya lang dismayado ang ating Presidente BBM dahil marami pong natuklasan na mga bogus na mga flood control project. Daang milyon ang pondo para dyan sa mga flood control project na yan, pero wala na bang makita. Natapos na yung isang project bayad na pero hindi wala naumpisahan. Naloko na. Tayo ay nangingiti na lang. Dadaanin mo na lang sa ngiti, sa tawa dahil napakahirap ng nangyayari. Kaunting ulan lang, wala pang bagyo talagang bumabaha na sa buong Pilipinas. Dahil nga po may sindikato na nagsasamantala, sana talagang yan ay maimbestigahan at makasuhan yung dapat kasuhan at maipabilanggo yung mga gumawa ng ganyang mga pagsasamantala sa kabangyaman ng ating bansa. Ayan, sa umaga pong ito ay wini-welcome natin ang ating mga kapatid at mga ka-Bible study sa Facebook Live 9, sa YouTube Live May 25. Paki-share lang po natin ang link ng ating video sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po ay ating makasama ngayong umaga sa ating Bible study. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po ay mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang tayo po ay palaging mabigyan ng notification ng Facebook, ng YouTube,
pag meron tayong mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos, ito po tuwing linggo, alas 9 ng umaga. At kapag ka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Yan, hindi ko na po kayo babatiin isa-isa. Yung hindi na po ako magsha-shout out. Pang Martes at pang Huwebes lamang po yung ating batian portion. At pagkakasama ko si Brad Edwin, may taga-bati. Para hindi na po yung ating oras ngayong umaga ng linggo ay mabawasan pa. Para tayo tuloy-tuloy na po dito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kung nakahanda na po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study, mag-umpisa na po tayo na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ang ating paksa, ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Uulitin ko po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating paksa, ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Bakit po natin gustong maipaglingkod ang paksang ito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kagaya po ng maraming beses ko nang nababanggit dito po sa ating programa. Isa po sa madalas na itanong sa akin, i-message po ako noong ating mga viewers. Brother Willie, ako po ay matagal nang nanonood, nakikinig sa Bible study. Marami po akong natutunan. Paano po ba makakatulong? Ayan po yung matagal ng katanungan na matagal ko na rin sinasagot ng paulit-ulit. At since 2010, nung ako po'y mag-umpisa mag-upload ng mga video sa YouTube, tapos nakapag-Facebook Live tayo ng 2016 at tuloy-tuloy na po yung ating Facebook Live na yan. 9 years na rin po. Ganun pa rin ang mga tanong na natatanggap ko sa Facebook, sa YouTube, na mga ka-Bible study natin. I-message po ako sa Messenger, Brother Willie. Ako po'y na-bless doon po sa napakinggan kong paksa. Gusto ko pong makatulong. Paano ba? Alam niyo po, maraming oras akong nagugugol para sagutin isa-isa yung mga nagtatanong na yon. Ang naisip ko na lang na para ako makamenos na, makabawas na sa oras ng pagsagot sa mga ganyang pagtatanong, naisip ko po i-post na lang sa ating video pagka tayo may Bible study. Ilagay natin yung ating GCash number, yung church account, para yung mga gustong tumulong, yung mga gustong magbigay ng suporta, doon na lang ipapadala. O ngayon, noong nakapost na po dyan yung ating GCash number, yung QR code, ito naman po yung aking marami na ring mga katanungan sa akin. At isa nga yung pinakita ko nung nakaraang live natin, yung Brother Ika, bakit may pa-GCash? Pakita nga natin yon. Sabi ko, talagang parang hindi na matatapos yung na yan, yung tinatanong sa atin tungkol sa papaano makakatulong sa atin dito sa ating programa. Di ang naisip ko, ilagay na lang yung GCash number, doon na lang ipadala noong mga gustong tumulong. Ngayon, meron namang mga nanonood sa programa, ang napapansin naman yung GCash number, yung QR code. Bebs Candado Gudel Lusao. Bakit po may pa-GCash pa po kayo, brother? Ayan. Ito naman, ang tinatanong, ba't naman nandyan yung GCash? Ako, kaya ko po nilagay yan para yung tanong ng tanong kung paano makakatulong, hindi na ako tanungin.
Ngayon, nung nandyan na po't nakalagay, meron naman nagtatanong, ba't naman may GCash dyan? Oh, naisip niyo ho ba mga kapatid yung naiisip ko? Ha? Hindi mo na alam kung saan ka lulugar dyan, di ba? No? May nagtatanong para makatulong, nilagay na natin para hindi ka natanongin. Ngayon namang nakalagay na dyan, may nagtatanong naman bakit nakalagay yung GCash number. Okay yun. Ito na lang kako, magpaksa na lang tayo tungkol dyan para yung paksa na yan ay once na nai-upload na, maiiwan na po yan dyan eh. At pagtiyagaan na lang na panoorin at pakinggan. Kasi ganito, yung mga ganitong pagtatanong, bakit may GCash number dyan? Ano kasi sila naturuan sila ng pagtuturo na pagka mayroong ganitong pangangaral ng mga salita ng Diyos, pagka ikaw ay hindi naman miyembro doon sa iglesia, hindi ka dapat magbigay at hindi ka dapat tanggapan. Ayan, 3 Juan 1:7 ang pinagbabatayan po. Doon po sa pinanggalingan kong grupo, yun ang binibigang diin sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yun po yung talata na pinagbabatayan. Nilalagay po yan, pinapaskil pa sa lokal, coordinating center, at binibigyan nila ng paliwanag na hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi kapatid sa pananampalataya. Ano po? Yun yung binigay na paliwanag dyan sa 3 Juan 1:7. Pagka ikaw bisita, nagpapa-Bible study o nagpapadoktrina, gusto mong mag-abuloy, pagbabawalan ka, pipigilan ka. Natandaan ko nung araw si Kapeding doon sa lokal ng Sabang. Yun ang trabaho ni Kapeding bilang diakono nung araw Bantayan yung kahon ng abuluyan. Pag oras ng abuluyan, si Kapeding ang binabantayan yung mga bisita. Kasi pag may tumayong bisita at lalapit sa kahon, talagang haharangin ni Kapeding. Sasabihan niya, pasensya na kapatid, bawal sa amin na tumanggap ng abuloy sa hindi pa bautisado, hindi pa kapatid sa iglesia. Nung minsan nalusutan si Kapeding, nalingat siya, mayroong nakalapit na bisita sa kahon, nakapag-abuloy. Di hindi na naawat ng Kapeding. Ngayon, pagkatapos ng pagsamba, nilapitan ni Kapeding yung bisita at sinikreto, kinausap niyang one-on-one. Tinanong niya, kapatid, nakita ko nag-abuloy ka Ay, opo, Kapeding. Bawal ka sa aming kapatid hindi ka pa bautisado, nag-abuloy ka na. Sabi ni Kapeding, isosoli ko na lang yung inabuloy mo. Nag-open si Kapeding na ibabalik niya yung inabuloy ng bisita. Sabi ni Kapeding, magkano ba ikakapatid yung inabuloy mo? Hindi ba kapag salita yung bisita, nahihiya? Sige na ikakapatid, sabihin mo na kung magkano para maibalik ko na sa'yo. Sabi ng bisita, 5 piso po. Ayun. Di ang kapatid na pwedeng ibinalik yung 5 piso noong bisita. Kasi siya ang diakono Merong instruction sa mga diakono na babantayan ng kahon ng abuluyan. Huwag palalapitin ng mga bisita. Nakalapit yung bisita. Nakapagbigay ng 5 piso. Nung uwian na, kinausap ni Kapeding yung bisita na nagbigay ng 5 piso, sinoli niya yung 5 piso.
Oo. Ngayon, ang nangyari, sabi ko sa kapedeng, ano nangyari doon sa bisita? Hindi na bumalik. Hindi na dumalo uli. Hindi na nagpakita. Kasi parang napahiya. Yun po yung kwento ng kapeding sa akin. Karanasan niya na dahil sinuli niya yung 5 piso na niabuloy noong dumalong bisita, yung bisita na yun, hindi niya na uli nakita yun. Hindi na uli nag-attend. Ibig sabihin, napahiya, sumama loob noong bisita. O ngayon, ganyan po doon sa MCGI. Meron po ba ritong mga nasa MCGI na mga ka-Bible study? Kung pwede po kayong magparamdam dyan. Kung pwede nyo rin pong susugan itong sinasabi ni Brother Willie na merong gano'n na sa MCGI na pagka ikaw ay bisita pa lang, kahit ikaw ay nagpapa-Bible study na, nagpapadoktrina na, hindi ka tatanggapan ng abuloy. Kaya ikaw naman, parang makukumbinsi ka ba, magandang iglesia to. Hindi interesado sa pera. Kasi nagbibigay ka ni, tatanggihan ka pa. Di ba? Yun ang napapansin na bibigyan ka pa ng libreng Biblia. Papakainin ka pa ng libreng merienda. Kung yan ay lugaw, yan ay pansit, spaghetti, bina-Bible study ka, nagpapadoktrina ka, libre yung pagkain, may libre pang Biblia. Mag-aabuloy ka, magbibigay ka, pagbabawalan ka. Sasabihan ka na, kapatid, kung talagang gusto mo mag-abuloy, dapat mabautismohan ka na muna. Dapat maging kapatid ka na muna. Ano ang dapat na makita agad natin? Kaya gano'n ang kanilang taktikang ginagamit para ikaw ay mapabautismuhan, para ikaw ay mapamember. Tama po ba? O ngayon, merong mga naturuan nga ng ganyan na pagka tayo ay may programa at nakalagay po dyan yung GCash number. Ano ba yung nilalagay natin doon? Ipakita nga natin. Sa mga gustong, ipakita natin yung may wordings. Para ba kangino yung sa mga kapatid kay Kristo na gusto pong magbigay ng tulong pinansyal para sa gawain ng Diyos, pwede po ninyong ipadala sa GCash number. Ayan. God bless po sa ating lahat. Yan po. Yan po yung nakasulat. Tapos, meron namang QR code. Ano naman sa QR code nung GCash number na yan? Pakita natin. Ang nakalagay naman po ay yung voluntary donation. For your voluntary donation, scan the QR code. Kaya naman po tayo gumamit ng QR code na kasi lately, meron namang mga mapagsamantala. Inaalis po yung GCash number nating nakalagay, papalitan nila ng ibang GCash number. Opo, ganyan yung ating naranasan dyan may mga scammer, mapagsamantala, inalis po nila yung ating GCash number, pinalitan ng kanilang sariling number. Okay, kaya yon, may nag-advise sa atin, QR code, Brother Willie, ang ilagay mo para hindi na ikayan madadaya. O ngayon, noong ilagay na po natin yung QR code na yan for your voluntary donation, meron namang ang nabibigyan ng pansin yun. Hindi nabigyan ng pansin yung paksa yung mga salita ng Diyos na ating sineshare. Ang nabibigyan ng pansin yung GCash, yung QR code. Bakit na may GCash pa dyan? Kasi naturuan sila na pagka may pangangaral ng salita ng Diyos at hindi ka pa naman member, hindi ka pa bautisado, wala kang karapatan na ikaw ay magbigay o tumulong.
Nagkakaintindihan po. Kasi nga, ginamit yung ikatlong Juan 1:7. Brother Alan Sarandin, ayan, from Portugal. Kauumpisa pa lang ng ating Bible study. O ngayon, ang paliwanag na ibinigay, hindi dapat tumanggap ng abuloy sa hindi pa kapatid sa pananampalataya. Ang ibig sabihin nun, hindi pa nabautismuhan, hindi pa nila member sa iglesia. O ngayon, ang ating paksa, sinasabi po, merong nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung gawain ng Panginoon dito sa lupa, meron po diyang mga tao na nararapat na magbigay ng suportang pinansyal. Merong nararapat tanggapan ng suportang pinansyal, tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon. Ito naman po yung isa pang naging problema sa ibang mga exeter. Mga manggagawa pa yung iba doon, kilala ko sila, dahil nakita nila yung MCGI, may problema sa paghawak ng pananalapi. Hindi marunong mag-handle ng finances yung mga leader sa MCGI. Itong mga manggagawa na nag-exit, sila ngayon nangangampanya na at nagla-live na rin sila, kagaya ng ginagawa ko. Kaya lang, ang posisyon nila ngayon, gawain ng Panginoon, hindi kailangan ng ng mayroong abuluyan, hindi kailangan ng mayroong tulong pinansyal. Ang sinasabi nila, napakahina naman ng Panginoon para manghihingi ng pera sa mga tao. Hello? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, 52 sa YouTube Live. Facebook Live, 14. Mga dating manggagawa, ngayon ganun po ang kanilang sinasabi. Mahina naman ang Diyos pagka yung gawain niya kailangan susuportahan pinansyal ng mga tao. Meron silang mga binibigay na paduda. Kung talagang ikan Diyos yan, bakit kailangan pang yung kanyang gawain ay suportahan? Kailangan tulungan. Naintindihan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Dahil sila'y nakitaan nila na yung mga natatanggap, mga ipinagkakaloob ng mga miyembro sa MCGI, ay nilulustay lang ng pagayon-gayon. Ginagamit lang sa pangkalayawan ni KDR, pangbili ng motorsiklo, pambili ng mga mamahaling sasakyan. Pangluho lang noong First Lady, noong asawa ni KDR. Pasyal dito, pasyal doon. Manonood ng concert yung pamangkin ni KDR, Taylor Swift. Ang ticket ang presyo makakabili ka na ng bagong sasakyan. Nakita yung kapatid ni KDR bumibili ng mga alagang manok na panabong. Doon napupunta yung abulo yan Yung iba naman napunta sa mga KNP, yung kanilang mga ministro na mga dati namang mga kukulo-kulo ang tiyan, dating tindero lang ng lumpia, ngayon ay milyonaryo na. Paano nangyari yon? Paano mula sa pagiging mahirap sumagan at yumaman ng mga ministro, mga KNP? Nung araw naman magkakasama lang kami.
Ah, nung araw ay nakatsinelas lang din naman yung mga yan at ang pantalon ay bitin pa. Oh, yun. Kaya itong mga manggagawang nag-exit, ito ngayon sila nagsasalita na pagkagawain ika ng Diyos, dapat wala ng abuluyan. Dapat wala ng tulong, suportang pinansyal na ibigay. Kasi ang Diyos ika ang may gawain napakahinang Diyos naman yan. Pagka siya manghihingi pa ng tulong pinansyal para sa kanyang gawain. Do you get my point, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kay Doc J, pwede naman talaga sa gawain. Ang problema kasi yung ibang leader, sa gawain nila napupunta. Hindi talaga lahat sa gawain ng ministeryo. Exactly, that's my point. Kay Doc J, ang problema lang sa ibang mga manggagawa, masyado na silang naging kumbaga extremist. Dahil napaso sila sa mga leader sa MCGI, ngayon maninindigan sila sa mali. Nababasa, may abulo yan. Ngayon i-disregard na nila. Ngayon aalisin na nila. Kaya sabi ko, maganda mag-aral na lang ng paksa para once and for all, ito ay mabigyan ng paglilinaw. Ayon sa ating paksang ito, sino ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? At kung tayo po'y kasama rito sa mga nararapat magbigay at tanggapan ng tulong para sa tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon, papaano tayo magbibigay? Yan. Paano natin gagawin ng pagbibigay ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? Yan ang ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study, at umpisahan na po natin ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ngayong umaga. Mayroon bang mababasa sa Biblia na gawain ng Panginoon? Yan ang ating unang tanong, mga kapatid. Gawain ng Panginoon, letra por letra, mababasa po ba yan sa Biblia? Kasi yung salitang gawain sa MCGI, gasgas na po yan. Oo. Merong mga dalang paninda mula Apalit, yung lumpiang toge. Ibinenta sa iba't ibang mga lokal, iba't ibang distrito. Mula Apalit, Pampanga, nakarating ng Laguna, nakarating ng Batangas. Yung mga lumpiang toge, lasug-lasug na. Lasug-lasug na talaga. Binenta pa rin sa mga miyembro sa Laguna, sa Batangas. At ang sinasabi, bilhin nyo na kasi para sa gawain. Ayan. Nagluto ng spaghetti mula Apalit, Pampanga, biniyahe sa Quezon City, biniyahe sa Cavite, panis na. Pansit, ganun din, panis na. Ang sabi sa mga miyembro, bilhin nyo na, ubusin nyo na, hindi pwedeng ibalik yan sa Apalit kasi para yan sa gawain. Hello! Ayan. Merong ticket ng concert, binebenta sa mga miyembro, inuobliga yung mga miyembrong bilhin yung mga tickets ng concert, ng basketball, volleyball. Ano sinasabi? Para sa gawain.
Kaya, bilang ako ay exeter sa MCGI, alam ko yun na yung salitang gawain masyado ng ginasgas na salita. At hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin nagasgasin yung salitang gawain. Ha? Yung mga miyembro papupuntahin doon sa Camp Adventure. Merong entrance fee, magbabayad ka. Ano sabi? Para sa gawain yan. Yan, kakain ka doon sa House of Chicken. Magkakapi ka roon sa coffee shop. Yun ikang kikitain para sa gawain. Kaya yung marami, pagka nadidig yung salitang gawain, masakit na sa tenga nila yon, sa pandinig nila yung salitang gawain. Ngayon, sa ating unang tanong, may mababasa ba sa Biblia na gawain ng Panginoon? At kung mayroong mababasa, ano ba yung tinatawag na gawain ng Panginoon sa Biblia? Basahin natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Unang Korinto 16:10. Ganito po ang ating mababasang nakasulat. Ngayon, kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapa sa inyo na walang pangamba, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman. Mga kapatid, mga ka-Bible study, meron po bang mababasa sa Biblia na gawain ng Panginoon? Meron o wala? Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Basahin niyo po yung talata. Uulitin ko. Ngayon, kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapa sa inyo na walang pangamba. Bili ng Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Pagdating dyan ni Timoteo, ingatan ninyo si Timoteo. Sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman. Meron po bang gawain ng Panginoon na mababasa sa Biblia? Meron. Ngayon, ano po ang tinatawag na gawain ng Panginoon? Ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang gawaing ginawa ni Apostol Pablo at ni Timoteo. Amen. Maliwanag po ba sa mga kapatid, mga ka-Bible study? Ang gawain ng Panginoon, yung gawaing ginawa ng Apostol Pablo at ni Timoteo. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, ang ating tanong, sino yung Panginoon na tinutukoy ng Apostol Pablo sa mga nasa Korinto na may gawain? Malinaw po ba yung tanong? May gawain ng Panginoon. Ano po yung gawain ng Panginoon? Yung gawaing ginagawa ng Apostol Pablo at Timoteo. Ngayon, sunod na tanong, sino naman yung Panginoon na tinutukoy ni Apostol Pablo na may gawain? Basa, unang Korinto 16:23. Ito ang nakasulat. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yun ho bang talatang binasa natin ay maliwanag na o ipapaliwanag pa ni Brad Willie? Sige po, mga kapatid, sa Facebook, YouTube, yung ating mga ka-Bible study. Tanong natin sino ba yung tinutukoy
ni Apostol Pablo na Panginoon na may gawain? Ha? Yung gawain ng Panginoon dito yan sa lupa. Ginawa yan ng Apostol Pablo at ni Timoteo nung sila nasa lupa. Nung sila nabubuhay pa dito sa lupa. Tama po. O ngayon, sino ba yung Panginoon na tinutukoy ng Apostol Pablo na may gawain dito sa lupa? Di po ba maliwanag naman ng Panginoong Jesucristo? 54 sa YouTube Live, sa Facebook Live po ang ating mga ka-Bible Study 16. Kung pwede nating i-share ang link ng ating videos para mas marami pa po ang makasama sa ating Bible Study. Sa mga talatang binasa natin, mga kapatid, mga ka-Bible Study, maliwanag po. Sa lupa, may gawain ng Panginoong Hesukristo. Amen. At itong gawain ng Panginoong Hesukristo, ito po yung gawain na ginawa ng Apostol Pablo at ni Timoteo at ng iba pang mga mangangaral. Amen. Ang tanong, nakasunod. Ano ba yung gawain ng Panginoong Hesukristo? Noong narito sa lupa ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung ginawa ni Jesus Christ na siyang gawain ng Panginoong Hesukristo? Nung siya'y nasa lupa, particular po, nung siya'y nasa Israel. Kasi dito po sa mundo, si Jesus Christ, doon naman sa Israel talaga, di po ba? Doon siya ipinanganak, doon siya lumaki, nung siya magkatawan tao. Doon niya ginawa yung gawain niya dito sa lupa. Ngayon, ano po ba yung ating makikita sa Biblia na ginawa ng Panginoong Hesukristo? Na yan nga ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa aklat ng Mateo 4:23 ng Magandang Balita Biblia, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Pagka pinag-aralan natin ang ginawa ni Jesus Christ nung siya nasa lupa, yan nga ang gawain ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa lupa? Ang Panginoong Hesukristo po nagtuturo, nangangaral ng magandang balita, tapos nagpapagaling ng lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Amen. Pwede po bang mag-amen ang mga sumasang-ayon dyan? Ang gawain ng Panginoong Hesukristo, magturo, mangaral ng magandang balita, at kalakip ng pagtuturo at pangangaral ng magandang balita sa mga tao, yung pagpapagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman. Yan ang gawain ng Panginoon. Amen. Amen po ba, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kapag ka ang sinasabing gawain ng Panginoon, yung concert. Yan daw ang gawain ng Panginoon, yung concert Ang gawain ng Panginoon yung volleyball, yung basketball. Hindi ho biblical yun.
Kasi ang biblical na gawain ng Panginoon, yung ginawa ni Jesus Christ nung nasa lupa siya. Ano po yung gawain ng Panginoong Jesucristo? Magturo, mangaral ng mabuting balita, at magpagaling ng mga taong may mga sakit at may mga karamdaman. Ang katunayan po, 9:35 ng Mateo, magandang balita, Biblia. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Maliwanag naman po, binabasa lang naman ni Brad Willie. Sabi nga po noong isang Exeter na nag-message sa akin, Brother Willie, talaga ikang nakakamiss ika yung noong nandun ka pa sa MCGI. Ano ka ako kapatid yung nami-miss mo? Kasi ika noong nandun ka pa sa MCGI, pag binasa mo pa lang yung talata, hindi na nga ipinapaliwanag ni Brad Eli Kasi ika, sa basa pa lang kita na agad Kuha na ika agad yung sagot. Sana Brad Willie, matuto rin ako ng estilo mo ng pagbabasa. Sabi ko, pwede naman. Nandiyan naman kako yung mga videos ko Pag-aralan mo lang kako yung aking paraan ng pagbabasa. Makukuha mo kako yun. Matututunan mo yung ganong estilo na babasahin mo lang kako ng marahan, tapos kung saan yung punto, yung emphasis, bibigyan mo ng diin. Kagaya dito, binabasa natin, si Jesus Christ. Ano ba yung gawain ginawa niya nung siya nasa lupa? Yan nga yung gawain ng Panginoon. Nagtuturo, nangangaral, at nagpapagaling. Ngayon po, sa ating panahon mga kapatid, mga ka-Bible study, meron ba tayong nakikitang ganyan, na gumagawa ng ganyan? Nangangaral ng mabuting balita. Nagtuturo. Tapos, may kalakip na pagpapagaling. Kapag nakita natin, sa panahon natin ito, ganyan ang ginagawa. Nagtuturo, nangangaral, may pagpapagaling, ginagawa niya ang gawain ng Panginoon. Amen. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kasi yan ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Yan ang kanyang ipinakita. Nagturo, nangaral, nagpagaling. Ngayon, ang Apostol Pablo. Pag pinag-aralan natin, ganun din po ba ang Apostol Pablo, mga kapatid? Basa sa Gawa. Sa 14:8 hanggang 10, ganito po ang nakasulat. Sundan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang, inborn. Yung lalaking lumpo mula nang siya'y isilang, lumpo na siya at hindi nakakalakad. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Yan, pinapakinggan nitong lalaking lumpo ang pangangaral ng Apostol Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo. Tuloy. At malakas na sinabi, "Tumayo ka!" Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Apostol Pablo,
nung siya po'y narito sa lupa. Ginawa po ba ng Apostol Pablo ang gawain ng Panginoon? Ginawa ng Apostol Pablo. Paano natin nasasabing ginawa ng Apostol Pablo ang gawain ng Panginoon? Kasi dito makikita natin, ang Apostol Pablo, yung pangangaral niya, may pagpapagaling. Yung lalaking lumpo na nakinig ng pangangaral ng Apostol Pablo, pinagaling yun ni Apostol Pablo. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga sumasang-ayon dyan sa Facebook at YouTube? Ang Panginoong Jesucristo, nung nasa lupa, mayroon siyang gawaing ginawa. Nagturo, nangaral ng magandang balita, at nagpagaling ng mga taong may mga sakit at may mga karamdaman. Ngayon, ang mga apostol, sinundan din ang ating Panginoong Jesucristo. Sinundan ang halimbawa ni Jesus Christ. Ang Apostol Pablo, eto, sa kanyang pangangaral, mayroon ding pagpapagaling na ginawa ang Apostol Pablo. O ngayon, sa ating panahon, mayroong mga nangangaral ng mga salita ng Diyos. Nasa radyo, nasa telebisyon, nasa Facebook, nasa YouTube. O, ang tanong natin, sila ba yung pangangaral nila, pagtuturo nila, mayroon din bang pagpapagaling? Pagka hindi kasama yung pagpapagaling, pagka wala yung pagpapagaling, abay hindi kompleto yan. Kulang yan. Tama po ba? Pwede po bang sumagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Napakinggan natin si Brad Eli. Meron pala nag-advise sa akin, Brad Billy, baka pwedeng wag mo nang banggitin si Brad Eli. Para yung ibang nakikinig, wag naman ikang mawala ng gana. Kasi pag nababagit mo si Brad Eli, nawawala sila ng gana sa iyo. Sabi ko, susubukan ko kasi hinihingi ng ng pangangailangan na mabanggit lang. Wala namang akong intensyon. Sinasabi ko lang na nabanggit ko na si Brad Eli, napakinggan natin. Nagprograma sa radyo, television. Nangaral ng mga salita ng Diyos. O may pagpapagaling ba? Si Brad Eli, wala. Ang mapapakinggan mo kay Brad Eli, yung mga lumalapit nagtatanong tungkol sa mga may sakit, si Brad Eli, nagre-rekomenda, nagpapayo ng mga pwedeng ipanggamot sa kanilang mga sakit. Nagpayo si Brad Eli ng urine therapy. Ano po yung urine therapy? Yung ihi mo sa umaga, sa madaling araw, sasahurin mo. Palabasin mo muna yung unang ihi, yung panggitna na ihi. Yun ang sahurin mo at yun ang iinumin mo. Hello. Yan ho ba ay napakinggan niyo po kay Brad Eli nung araw? Meron ho ba sa inyong gumawa niyan na yung inyong sariling ihi ay inyong ininom? Kasi yung artista si Soren, nagkakwentuhan kami ng Brother Willie. Yung ikang ihi ko, ininom ko na Sabi ko kay Soren, ano baka ako lasa ng ihi mo? Mapakla. Artista ho yun, Nauto ni Brad Eli, uminom ng ihi. O ngayon, noong tinatanong na si Brad Eli kung siya ba'y uminom ng kanyang sariling ihi, sabi ni Brad Eli, yan naman puro si Brad Eli, hindi makasagot ang diretso Yan naman pinayo ko lang yan
sa mga may sakit na walang pambili ng gamot. Ako marami naman akong pera pambili ng gamot. Naloko na. Hindi pala ginawa ni Brad Eli yung kanyang sariling ihi, inumin niya. Ngayon, may mga fanatics, pag nadinig ito, naninira ka lang, Willie Santiago, di totoo yan. Wala raw ganong tinuro si Brad Eli na urine therapy. Nung tanungin ko, kailan ka ba naanib sa MCGI? 6 na buwan pa lang. Nung maanib siya, 6 na buwan pa lang, itong taong ito, at wala na si Brad Eli. Patay na. Itong sinasabi ko, year 2000 pa. 2000, 2001, sa radyo, telebisyon, dahil magkasama kami ni Brad Eli, sinasabi niya yung urine therapy na yan. Kahit sa mga miyembro, sa pasalamat, inuulit-ulit ni Brad Eli yung pag-inom ng ihi. Lang ang problema, siya palang nagpapainom ng ihi, hindi umiinom ng ihi niya. Yun. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Nandiyan ituro ni Brad Eli na yun daw langgam. Pag nakakita ka ng langgam sa asukal at ikaw'y magkakape, huwag mo nang aalisin yung langgam. Isama mo na sa pagtitimpla mo ng kape at inumin mo na rin kasama yung langgam. Naloko na. Dahil meron daw enzyme yung langgam. Pati nga po yung buhok nung mais. Brad Ray, tayo ba kumain ng buhok ng mais? Kakainin na raw yung buhok ng mais dahil yun daw yung maganda sa katawan. Si Brad Eli, walang pagpapagaling sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. Nandun siya magbibigay lang ng mga yung mga ire-recommend din niya na mga iinumin. Papainumin ka ng hydrogen water. Di ho ba yung water hydrogen na yon? Hydrogen water, makakagaling daw ng mga sakit. Tapos noong maimbestigan, wala pa lang yon, permit. Hindi pala rehistrado yung hydrogen water na yon. Nandiyan magturo si Brad Eli noong panahon ng COVID-19, magsuot kayo ng mga tanso. Dahil daw yung tanso, panlaban yan sa virus. Hindi ako naninira. Yan naman talaga sinabi yan ni Brad Eli. Wala rin itong ginagawa si Brad Willie na nag-iimbento lang para magpasama, para lang manira. Si Brad Eli, yan ang kanyang mga, nagdodoktor-doktor pa nga si Brad Eli, di ba? Parang, siya nga tinatanong ng mga miyembro pagka mayroong open forum, Brad Eli, ano po ba ang gamot sa buni? Pati buni kay Brad Eli tinatanong. Opo. Samantala sa Biblia, ang mga mangangaral ng Diyos mula sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga apostol, kasama ang apostol Pablo, ang pangangaral, pagtuturo ng mga salita ng Diyos, may kasamang pagpapagaling ng mga may sakit, may mga karamdaman. Gumagaling yung mga tao na tinuruan, pinangaralan ng mabuting balita. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study? Sa Facebook at YouTube, 65 na ang nasa YouTube Live. Facebook Live, 15. Marami tayo ngayong linggo ng umaga. Nakakatuwa. Ngayon, ang ating tanong ganito, papaano po ba nangyari yung pangangaral ng mabuting balita, pagtuturo ng mabuting balita, ay may kalakip na pagpapagaling?
Sino ba ang nasa likod, mga kapatid, nung pangangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling? Paano yan nagawa ni Jesus Christ? Paano yan nagawa ng mga apostol, ng mga mangangaral ng Diyos? Basahin natin sa Gawa 10:38. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa talata. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung gawain ng Panginoong Jesucristo sa lupa, pagtuturo, pangangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling, ginawa rin ng mga apostol. Sino nasa likod po niyan? Paano nila naipangaral ang mabuting balita na may kalakip na pagpapagaling? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Maliwanag po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ang nasa likod po pala niyang pangangaral, pagtuturo ng mabuting balita na may pagpapagaling, ang kapangyarihan po ng Espiritu Santo. Ang gawain ng Panginoon, tandaan natin, pagtuturo, pangangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling. Pagka po hindi nangangaral, hindi nagtuturo ng mabuting balita, nagmumotorsiklo lang, nagko-concert lang, mangangaral ba ng Diyos yan? Si KDR. Sige. Tingnan natin si KDR kasi siya ang kasalukuyang leader ng MCGI eh. Pasado ba si KDR bilang mangangaral ng Diyos? Kasi ang mangangaral ng Diyos, mula sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga apostol, sa mga unang mangangaral, ang pangangaral nila ng mabuting balita, may pagpapagaling. Si KDR, sige, wag si Brad Elim, pag-usapan natin si KDR na lang. Ang kasalukuyang leader sa MCGI, pasado ba si KDR bilang mangangaral ng Diyos? Nagtuturo ba, nangangaral ba ng mabuting balita? Nagpapagaling ba ng mga may sakit? O nagmumotorsiklo lang? Ang itinuturo tungkol sa motorsiklo, kung paano palulundagin ang motorsiklo, nung misa sumakay sa tricycle, kung paano magmamaniobra ng tricycle. Pinapalakpakan na ng mga miyembro eh. Sabi ko, anong klaseng mga miyembro to? Kaya daw iniklian ng pasalamat kagabi, may rides ngayong linggo. Naloko na. Kaya pala maaga raw tinapos ang pasalamat kagabi, ngayong linggo merong rides. So, kita nyo? Ewan ko ba kung bakit may nagtsatsaga pang mga miyembro dyan kay KDR. Hindi nga nangangaral Ang nakita ko nung minsan bumabaril. Yung target shooting. Target shooting na. Pinagkakaabalahan. Hindi nga mangangaral, Mama Maril. Mama Maril daw. Target shooting Dapat layasan na yan Dapat layasan na. Layasan. Kasi mangangaral, kaya nga mangangaral, nangangaral, tama po. Kaya tagapagturo, nagtuturo. Hindi nga ginagawa.
gawa ni KDR eh. O tapos numisa naman dahil nga yung pagpapagaling binibigyan natin ng emphasis dito sa ating programa. Nung misa naman merong pinakita na video na merong kinakausap si KDR para may sakit, di ba Ano sinasabi ni KDR? Kaawaan ka nawa ng Panginoon. Ganun ang sinasabi tapos kinakalatan ng mga fanatics na gumaling yun. Gumaling. Yung pala naman hindi lang pala nakapag-almusal. Kaya pala ganun ang pakiramdam. Hindi pa pala nakakainom ng kape. Kaya masama ang pakiramdam. Mula nun hindi na inulit Wala nang sumunod na video na si KDR merong kinakausap na may sakit. Hindi nga hinawakan Hindi nga pinatungan ng kamay. Wala, hindi na naulit kasi wala ka talagang mababanaag na kahit anino ng pagiging mangangaral ng Diyos. Yang si KDR, kahit anino na lang Yung aninong ipinapakita niya, anino ni Brad Eli. Okay, papauto dun. Naisahan na kayo dun sa 7 ilaw. Ngayon naman anino naman ni Brad Eli ang ginagamit sa inyo. Naman. Sabi nga ni Babalo, ang sarap mo sampalin. Sabi ni Babalo. Para matauhan lang kayo. Paano kayo nag-i-stay pa dyan sa MCGI, kay KDR? Hindi nga mangangaral. Hindi rin pwedeng tanungin ng mga miyembro. Wala nang accountability si KDR Tungkol sa Biblia, hindi mo siya pwedeng tanungin. Tungkol sa abulo yan pumapasok, lalong hindi mo pwedeng tanungin. Di ba't nandiyan pa kayo? Ba't kayo nag-i-stay pa? Samantala sa Biblia, ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang mangangaral ng Diyos, pag pinag-aralan mo, mula sa Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol, nangangaral, nagtuturo ng mabuting balita. May pagpapagaling na ginagawa sa mga taong may mga sakit, may mga karamdaman. Kahit wala po yan sa mga ngaral, hindi nyo makita kay KDR, layasan nyo na. Para sa inyo rin yan. Hindi kayo masisimot, hindi kayo mauubos. Kasi naghahamon ng ubusan yan Ubusan ng laman ng bulsa. Ubusan ng pera. Tingnan nyo si Doc J. Nandiyan pa ba si Doc J? Pag nadinig nyo yung kwento ni Doc J, pang pang MMK din. Doc J, sali mo kaya sa kwento ng pang MMK? Maalaala mo kaya? O kaya magpakailanman? Naawa ako kay Doc J nung marinig ko yung kwento niya. Pagka nagla-live si Doc J, nakita niyo po yung background niya, yung pader. Hindi pa nga napinturahan Pero kumikita yan dati. Dolyar. Dollars ang kinikita ni Doc J. Noong magkasakit yung nanay noong Robert, siya nagbigay ng binigyan niya ng tulong. Parang mga $50,000. $50,000 tinulong ni Doc J kay Robert. Para mga ganun. Tapos na-discover niya na yung palang pera sa Singapore pinapaikot lang ni Don Robert. Malaki ang cut ni Don Robert doon sa pera na Singapore. Ngayon na sinasabi natin, huwag nyo nang hintayin na kayo isang umaga magigising na bankrupt na kayo.
Naubos na kayo ni KDR. Yung inyong bahay iniilit na ng bangko dahil inutusan kayo magsanla. Na yung inyong mga anak hindi na makakatapos ng pag-aaral, samantalang yung mga anak ni KDR nag-aaral sa mga international school. Sabi ko, kung talagang si KDR maayos mag-isip, meron kayong eskwelahan na La Verdad. Ba't hindi dyan pag-aralin ng mga anak niya? Tama po ba? Sige nga po, sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Lumalabas si KDR, walang tiwala doon sa eskwelahan nila. Alam ni KDR, walang matututunan yung mga anak niya kasi kailangan pa sa ibang eskwelahan pag-aralin ni. Tama po ba? Magkano yung gastos para sa international school? Di ba mga politiko lang naman, mga negosyante, mga celebrity ang nakapagpapaaral sa international school, di ba? Ng kanilang mga anak. Si KDR, ano yan? Nung namang yan broadcaster, hindi naman naging malaking pangalan sa broadcasting. Tama po. Naabot ba ni KDR yung estado ba lang ni Kabayang Noli de Castro? Hindi. Kahit yung kay kay Arnold Clavio, hindi rin. Tama po. Paano na-afford ni KDR na yung mga anak niya nag-aaral sa international school? Saan galing? Sa mga membro. Yung lifestyle nila mag-asawa, di ba? Noong Lengleng, si KDR. Kung saang bansa nakakarating. Nagsha-shopping, namimili. Madali sa kanilang mag-abroad. Bakit? Kasi ang ginagastos na pera ng mga miyembro. Kaya ako, yun ang aking sinasabi. May pagkakataon pa kayo. Umalis na kayo dyan. Brother Billy, paano ko aalis? Mag-isa lang ako. Ang asawa ko at mga anak, aktibo pa sa MCGI. Yun naman po ang sitwasyon ng iba. May mga posisyon sila, tungkulin, active pa ang asawa ko, ang aking mga anak. Kaya Brad Willie, ang ginagawa ko na lang, dumadalo na lang ako, kahit wala na sa puso ko, sabi niya. Pag naman mag-aabuloy ako, naghuhulog ako ng sobre, walang laman. Maipakita lang daw niya na siya tumayo at naghulog. Kasi Brad Willie, alam ko, maunawaan mo naman ako, kasi nasira pamilya mo, di ba Brad Willie? Oo ka ako, nasira. Ayoko ikaw masira pamilya ko, kaya pansamantala ganito muna ako. Baga, sasakyan ko na lang muna itong aking asawa't mga anak. Kumbaga, pakitang tao na lang ako na ako'y sumasamba pa, dumadalo, pero wala na sa puso ko Hindi na rin ako nagbibigay, hindi na ako nag-aabuloy, sabi nung aking kausap. Ayan, 82 sa YouTube Live, 85 sa YouTube Live, ang ating mga kasama. 15 sa Facebook Live. Ayan, salamat po sa ating mga kasama ngayong umaga. Ang Holy Spirit po mga kapatid, pagka nasa isang mangangaral, magagawa niyang magturo, mangaral ng mabuting balita, at yung kanyang pangangaral may pagpapagaling. Gagaling po kayo na mga nakikinig sa pagtuturo at pangangaral ng mabuting balita. Kasi dahil sa Holy Spirit. Si Jesus Christ, kaya may mga nagawang mga himala, dahil sa Holy Spirit yon mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang inasahan ni Jesus Christ sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi ginamit ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling kapangyarihan nung siya nasa lupa. Amen. Noong dumating lamang ang Holy Spirit, bumaba kay Jesus Christ after ng kanyang water baptism sa Jordan River.
Doon lang po si Jesus Christ nag-umpisang gumawa ng mga himala at pagpapagaling. Amen. Gayon din ang mga apostol. Pagbaba ng Holy Spirit nung araw ng Pentecostes, ayan po mga kapatid, ginawa nilang pangangaral ng mabuting balita, matapang na ang mga apostol, hindi na sila kayang takutin. At nandun din po ang pagpapagaling, ang mga himala. Amen. Si KDR, hindi magawang magturo, hindi magawang mangaral, walang pagpapagaling. Ibig sabihin, walang Holy Spirit si KDR. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaya si KDR walang pagtuturo, walang pangangaral na ginagawa at wala ding pagpapagaling, wala kasing Holy Spirit yang si KDR. Paano magkakaroon ng Holy Spirit? Maluho, malayaw. Babasahin ko po mga kapatid. Paano magkakaroon ng Holy Spirit yang si KDR? Sa Judas 1:19, ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Sa Biblia po, pagka ang tao po'y malayaw, mahilig sa kalayawan, walang taglay na espiritu, yan. Naintindihan niyo po, lalo nung mga nasa MCGI, yung mga closet. Pagka ang mga ngaral, maluho, malayaw, walang taglay na espiritu. Hindi magagawang magturo, mangaral ng mabuting balita at wala kang makikitang pagpapagaling. Hindi gumagaling yung mga may sakit. Sa MCGI, bago pumanaw si Brad Eli, ang daming lumapit sa consultation, mga may sakit. Hinihintay ko gagawin ni Brad Eli. Kahit ipanalangin, hindi ginawa ni Brad Eli Naawa ako doon sa mga nasa pila. Brad Eli, may sakit po ako. Ano ikang sakit po kapatid? Cancer sa buto. Masakit na katawan ko, Brad Eli, buong katawan ko. Masakit. Kung pwede lang pong mag-suicide na, magpakamatay na para matapos na ang paghihirap kong ito. Wala man lang sinabi si Brad Eli, sige kapatid, ganito, laksan mo loob mo at ipagpe-pray ka ng mga kapatid para gumaling ka. Walang ganun. Sabi lang ni Brad Eli, mga doktor, ano ba pwede natin magawa? Mga doktor ang tinanong ni Brad Eli Mangangaral ka ng Diyos, dapat ang first option mo, ang Diyos, tama po. Ang Diyos agad ang lalapitan. Hindi, mga doktor, ano ba pwede nating maitulong dito? Kasi nga, walang espiritu ng Diyos. Pasensya na po yung masyadong mga bilib pa rin kay Brad Eli. Pagka binatay natin sa Bible, wala rin espiritu ng Diyos si Brother Eli Kasi ano ba ipinangaral niya? Hindi naman mabuting balita. Kasi ang mabuting balita, ang magandang balita, mga kapatid, mga ka-Bible study, si Kristo'y namatay, inilibing, nabuhay na mag-uli. Yan ang mabuting balita. Si Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Tayong mga sumasampalataya sa Kanya. Amen! Yan ang mabuting balita. Hindi naman yan ang ipinangaral ni Brad Eli Ang tinuro ni Brad Eli, para maligtas ang babae, magpahaba ng buhok, huwag magpapagupit. Hindi yan mabuting balita. Para maligtas ang babae, huwag magsusuot ng alahas. Hindi yan mabuting balita. Nagkakaintindihan po. Para ka maligtas, huwag ka kumain ng Jollibee products, ng Chicken Joy. Huwag kang kumain ng mga may tatak na halal. Hindi mabuting balita yan.
Para maligtas, gumawa ng mabuti. Yan ang tinuro ni Brad Eli at tinutuloy ni KDR. Ang kaligtasan daw, tayo gagawa. Gagamiting talata, work out your own salvation. Work out your own salvation. Sinisigaw pa ni Brad Eli yan eh. Pilipos 2:12, work out. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Work out. Ang nakasulat, work out. Hindi naman ang nakasulat, work for. Tingnan niyo po mga kapatid. Ako po kahit high school lang ang aking natapos. Alam ko naman ang ibig sabihin ng work out at work for. Magkaiba po yung dalawa na yun. Kung ang sinabi po ay work for your own salvation, talagang tayo gagawa ng ating kaligtasan. Nakasulat work out your own salvation. Para maintindihan niyo po yung workout, yung mga nagpupunta sa gym, Brad Big, ba't ka ba narito sa gym? Kasi gusto ko mag-workout para maging healthy ang katawan ko. Diba? Nagwo-workout ka para gumanda ang katawan mo. May katawan ka na. Para lang gumanda, magwo-workout ka. Amen. Tignan nyo, ako hindi nga po ako nakatapos ng college kung ikukumpara kay KDR. Pero alam ko yung sinasabi ng Biblia. Alam ko yung difference ng work out your own salvation sa work for your own salvation. Si Brad Eli nung araw sinisigaw pa ng talagang work out, work out, work out. Pati yung mga miyembro, work out, work out, work out. Kaya tayo ang gagawa para tayo maligtas. Naloko na. Naloko na. Nandun ang mga abogado, nandun ang mga doktor, nandun ang mga teacher sa MCJ. Hindi naintindihan yung work out. Sa Holy Spirit po kasi, mga kapatid, mga ka-Bible study, para maunawaan natin yung nasa Biblia. Ang mga ngaral ay makapagturo, makapangaral at nauunawaan ng kanyang mga itinuturo, ipinapangaral. At may pagpapagaling sa pamamagitan po yan ng Holy Spirit. Ang kagandahan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Holy Spirit ngayon po ay nasa sa ating mga sumasampalataya. Amen. Nakatira sa atin ngayon ng Holy Spirit. Templo tayo ng Holy Spirit, tayong mga sumasampalataya. Unang Korinto 3:16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa ating mga sumasampalataya, nakatira ang Holy Spirit. Hindi kagaya sa panahon ng matandang tipan, ang Holy Spirit po, dumadating lang pagkakailangan siya. Kaya yun ang ating kalamangan, kahigitan sa mga unang lingkod ng Diyos sa matandang tipan. Si Haring David, nagawa niyang talunin si Goliath kasi dumating sa kanyang Holy Spirit. Si Samson ganon din. Lumalakas si Samson pagka dumadating sa kanya ang Holy Spirit. Amen. Sa mga Kristiyano, ang Holy Spirit, residente na, nakatira na sa atin. Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaya sa pamamagitan ng Holy Spirit na nakatira sa ating mga sumasampalataya, kung tayo ay mangangaral, magagawa nating mangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling.
Ngayon, hindi tayo mangangaral. Nasa atin ng Holy Spirit. O yung mga may sakit, pwede rin gumaling yan sa pamamagitan natin. Amen? Hindi naman ang pagpapagaling limitado lang sa mga apostol, sa mga mangangaral. Kahit hindi ka mangangaral, kung nasa iyo Holy Spirit, nasa iyo kapangyarihan ng Holy Spirit, may sakit ang mahal mo sa buhay, patungan mo ng kamay, gagaling yan. Amen. Naintindihan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, may ihahabol lang ako. Huwag naman maiinis yung mga exiter sa akin. Huwag ma-offend. May nababasa po akong mga komento ng mga exiter. Tayo ang templo ng Holy Spirit. Okay yon. Sang-ayon ako. Kaya lang yung idinugtong ang hindi ako sang-ayon. Ano po yung idinugtong? Tayo templo ng Holy Spirit. Kaya, hindi na kailangan pang tayo dumalo sa pagkakatipon. Hindi na kakailangan yan kasi kahit saan naman pwede nating magawa ang pagsamba dahil tayo mismo ang templo ng Holy Spirit. Sabi ko, okay na yung umpisi, dinugtungan pa eh. May mga exiter, sabi ko, ako'y napapakabot ng ulo pagka nababasa ko yung mga comment eh. Mabuti na lang ako mapagpigil. Hindi ako agad pumapatol. Hindi ko na kukomentuhan kasi hahaba eh. Sabi ko, pag ako nakapag-live na lang at kung sila makinig, sana pag-aralan, pag-isipan. Okay naman ang sumasampalataya, templo ng Holy Spirit. Tinuro yan ng Apostol Pablo sa mga nasa Corinto, 3:16. Kaya huwag niyong makakalimutan, yung mga taga-Corinto, sinabihan din ng Apostol Pablo, ano nga ito mga kapatid, pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may aral, may wika, may isang pagpapaliwanag. Unang Korinto 14:26. Sa Korinto rin sinabi yun naman. Ano nga ito mga kapatid, pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral. Di nagkakatipon din pala ito mga taga-Korinto na mga templo ng Holy Spirit. Brother Ray, naintindihan niyo po ba yon? Paano ngayon dinadagdagan nyo na yung tayo ang templo ng Holy Spirit. Kaya pwede na tayong hindi dumalo sa mga pagkakatipon. Dahil nasa atin ang Holy Spirit. Nagturo nga ang Apostol Pablo ng pagkakatipon sa mga unang Kristiyano. Maliwanag po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kaya humahaba po yung ating paksa eh. Marami kong mga may mga hinahabol ako ng mga issues na mga exeter din po ang aking concern Tayong mga sumasampalataya, nasa atin ng Holy Spirit, nakatira ang Holy Spirit. Kaya posible po, naging posible sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga apostol, sa ibang mga mangangaral na yung gawain ng Panginoon ay magawa kasi sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Ang gawain ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, dito sa lupa, pagtuturo, pangangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling. Ngayon, tanong ko po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, si Brother Willie Santiago po ba ginagawa ang gawain ng Panginoon? Pwede po bang sumagot ng tapat na sagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube?
Ha? Kayo po ba, mga kapatid, mga ka-Bible study, sa inyong panonood at pakikinig dito po sa ating programa sa Facebook at YouTube, si Brother Willie po ba ay ginagawa ang gawain ng Panginoong Hesukristo? Pasado po ba si Brother Willie? Ha? Si Brother Willie po ba'y kasama din doon sa mga gumagawa ng gawain ng Panginoon dito sa lupa, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, ng kanyang mga apostol at ng mga iba pang mga mangangaral ng Panginoon? Ayan, salamat po sa mga sumasagot. Salamat po sa mga sumasagot. At yan po'y kaya naman nagagawa ni Brother Willie, dahil din po sa sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang power source, mga kapatid. Sa Holy Spirit po, kumukuha ng kakayahan, ng kapangyarihan para ang mabuting balita maipangaral, maituro, at makasama po yung pagpapagaling. Ngayon, ang Holy Spirit, mga kapatid, ito pa. Ang Holy Spirit na nasa atin ngayong mga sumasampalataya, siya ring Holy Spirit na sumama, nanirahan kay Jesus Christ sa mga apostol at sa mga unang Kristiyano. Hindi po nagbago ang Holy Spirit. Hindi siya nabawasan na parang pandesal. Ngayon po, pag bumili ka sa pandesal, mapapasin mo lumiit. Tama po. Brother Vic, lumambot. Parang hangin na lang, yan ang kainaman, mga kapatid. Ang Holy Spirit na nasa atin sa panahong ito, yun din ang Holy Spirit na sumama, nanirahan kay Jesus Christ, sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano. Hindi po maliit na Holy Spirit ang nasa atin, hindi junior Holy Spirit, mga kapatid. Kasi pag sinabing junior, maliit yun, di po ba? Yung pure gold, meron akong nakikitang pure gold junior. Nung pasukin ko kaya pala junior, maliit lang, saka yung mga paninda, konti. Hindi lahat noong nabibili sa talagang pure gold na malaki, nandun sa pure gold junior. Hello! Malino po, masala po, kalugurang pengari, kapatid. Naintindihan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang Holy Spirit nasa ating mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung gawain ng Panginoong Hesukristo, pangangaral ng mabuting balita, pagtuturo ng mabuting balita at pagpapagaling. Pag pinag-aralan natin sa Biblia, paano po ba nagawang maipangaral ni Jesus Christ ang mabuting balita at magawa niyang magpagaling ng mga may sakit? Ano po ang makikita natin na sangkap para magawang maipangaral ang mabuting balita sa mga tao at magawang magpagaling ng mga may sakit? Kasi nga si Jesus Christ nung nasa lupa, yung pangangaral niya, di po ba siya naglalakad-lakad lang naman sa mga bayan, sa mga nayon? Ngayon, paano po ba naging posible na maging matagumpay na magawa ng Panginoong Hesukristo ang pangangaral ng mabuting balita kasama ang pagpapagaling sa mga may sakit? Basa sa Lucas 8:1-3, magandang balita Biblia. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid.
Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, kasama niya ang 12. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Si Juana na asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung gawain ng Panginoon dito sa lupa, nang nasa lupa ang Panginoong Jesucristo kasama ang mga alagad niya, ang mga apostol, nung ginagawa nila ang gawain ng Panginoong Jesucristo, magturo, mangaral, magpagaling, papaano po naging matagumpay iyon? Kaya naging matagumpay, meron po kasing mga tumutulong. May sumusuporta. Tama po ba? Ano po ang ipinagkaloob na tulong? Suporta. Pinansyal. Meron pong tulong pinansyal na ipinangsuporta sa gawain ng Panginoong Jesucristo nung siya narito sa lupa. Amen. Sang-ayon po bang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Nangangaral si Jesus Christ ng mabuting balita, nagtuturo, nagpapagaling, mga bayan, mga nayon, naglalakad-lakad, nagugutom. Kailangan ho ba ng pera? Pambili ng pagkain. Hindi naman sa lahat ng oras si Jesus Christ naghihimala. Nagpaparami ng pagkain. Tama po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha niyo po ba yun? Bayan-bayay nililibo ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Ayo. Binasa pagkakatawang tao, si Jesus Christ, napapagod din sa kanyang pangangaral. Nagugutom, nauuhaw. Tama po. Si Jesus Christ may pangangailangan. Ang mga apostol, ang mga alagad, may pangangailangan din. O ngayon, sinuportahan noong mga sumasampalataya. Nagbigay sila ng mga tulong, suportang pinansyal, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, pag sinabing gawain ng Panginoon, pangangaral, pagtuturo ng mga salita ng Diyos ng mabuting balita at may kasamang pagpapagaling, pwede ho bang alisin yung suportang pinansyal? Pwede ho bang wala yun? Yung mga nagmamagaling kung talaga ikan Diyos ang may gawain, ba't kailangan pa ng Diyos ng pera? Mahina naman Diyos yung kilala nyo na kailangan pa ng pera para suportahan ang kanyang gawain. Hindi naiintindihan ng mga nagmamagaling na ito. Hindi naman ang Diyos ang may kailangan Tama po. Hindi naman direktang ang Diyos ang may kailangan doon sa pera. Unang-una ang Diyos, siya nga ang pinanggalingan ng pere, tama po. Sabi ng Diyos lahat ng ginto, lahat ng pilak ay akin. Kung tayo sumasampalataya,
Tama po mga kapatid, mga ka-Bible study. Lahat ng kayamanan dito sa lupa, galing yan sa Diyos eh. O ngayon, yung gawain ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nasa lupa, nagkatawan tao, di ba? Ang may pangangailangan, yung mga tao na gumagawa ng gawain ng Panginoon. Amen. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Hagay 2:8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya, hindi naman ang Diyos mismo ang nangangailangan eh. Tama po. Yung gawain ng Diyos, yung gawain ng Panginoon, na ang gumagawa niyan, yung mga tao. Napapagod nga yung tao eh. Nagugutom nga yung tao, yung mga ngaral. Tama po ba? Ngayon, yung mga tao na sumasampalataya sa Diyos, na yung kanilang tinatangkilik, bigay ng Diyos galing sa Diyos, alam nilang magbalik para sa Diyos. Amen. Mga may utang na loob yun sa Diyos. Kinikilala nila, may pera sila, kaya sila may pera kasi yung pera na yon galing sa Diyos. Paano sila nagkapera? Kasi binigyan sila ng Diyos ng talino. Binigyan sila ng Diyos ng buhay. Binigyan sila ng Diyos ng lakas. Hindi sila nagkasakit. Hindi nagkasakit ang pamilya nila. Kaya sila may pera. O ngayon, nakikita nila, pangangaral, pagtuturo ng mabuting balita, pagpapagaling sa mga may sakit, gawain ng Panginoon yan. Sinusuportahan ng mga sumasampalataya. Yun yung mga tao na kumikilala sa Diyos, may utang na loob sa Diyos. Alam nila na sa ganyang paraan, magagawa nilang magbalik, tumanaw ng utang na loob sa Diyos kasi sumusuporta sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kaya halimbawa, meron kayong pera. Huwag niyong isipin na yung pera niyo na yung kayo may-ari niyan. Hindi kayo ang owner niyan, manager lang kayo. Amen. Parang yung sa bangko, di ba may pera doon? Yung pera doon, hindi pagmamayari ng manager. Hindi kanya yun. Siya lang ang magmamanage. Tama po. Doc J. Yan, salamat, naintindihan tayo ni Doc J. Sabi ko nga, may mga nagsasabi sa akin, Brother Willie, mabuti hindi ka nainggit dito sa magtsuhe na sila yumaman. Dati kanilang kasama. Kasama ka nga sa pagpaparami ng mga miyembro, Brother Willie, kung tutusin di ba? Yun nasabi sa akin ng mga nakakausap ko Maliit pa lang ang samahan, nandun ka, nung lumalaki, nandun ka, kasama ka nga sa dahilan, kaya lumaki yan ngayon yumaman si Brad Eli, yumaman si KDR. Hindi ka ba naiinggit sa kanila kahit sa mga MIC, kahit kay Don Robert na milyonaryo na? Sabi ko sa mga nakausap ko, alam mo kapatid, bago kami mapunta sa MCGI, hindi kami mayaman, hindi kami mahirap. Nasa gitna lang kami. Middle class. Maginhawa naman ng buhay namin. Alam kong kumain ng masarap nung araw pa. Alam ko rin kung paano nakasakay sa kotse. Oo. Pagka may bibilin kami sa eskwelahan, nabibili naman ng mga project, mga kailangan sa project. Pagka kailangan namin ng damit, nabibili naman. Nakakapag-SM naman kami nung mga bata pa kami. Kaya ako, iba ka ako yung ikaw naman hindi naman ang galing sa talagang hirap. Yung kako mangayang kasi galing sa hirap Talagang mga, kukulo-kulo rin ang tiyan niyan ng mga araw pa.
Mga pantalon ka ako niyan, bilang mo at nakikita mo, bitin pa. Mga naka-t-shirt lang yan nung araw noong makasama ko Si KDR nung araw yung puting lang, Hanes di ba Hanes? Puting damit lang na Hanes, tapos pantalon na lang, yung well-off. Ha? Alam ko pa yung tatak well-off na pantalon. Sabi ko, galing kasi sa hirap. Kaya nung sila makatikim ng ginhawa, ayaw na ka akong bitawan. Kaya lang ka ako, galing sa pandaraya, galing sa masama. Galing sa panluluko yung kanilang ginhawa na yan. Ayan, bok-borok-bok yung dating sasakyan ni KDR. Yung Wrangler Jeep, bok-borok-bok. Nahihiya nga si KDR iparada yun sa parking lot noong KYFM kung saan siya DJ. Oo, hiyang-hiya si KDR kasi mga bago raw yung mga kotse ng kanya mga kasamahang DJ. Yung kanya bok-borok-bok lang. Pero ngayon, si KDR, daming sasakyan. Hintayin nyo, baka magkaroon pa ng helicopter yan, ha? Oo, kasi si Kibuloy ang kanyang hinahabol, no? Sige, sundan niya si Kibuloy. Magsama sila sa si Kibuloy, alam ko gusto na ng Amerika na extradite. Ano po? Extradition para daw yung mga kaso sa Amerika malitis na siya. Yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang gusto ko pong maintindihan natin, Hindi pwedeng may gawain ng Panginoon na pababayaan na lang natin na hindi suportahan. Nakahanda po ba tayong suportahan ng gawain ng Panginoon? Nakahanda po ba tayo? Pagka po ang ilalapit concert ng ticket, concert ng basketball, at sasabihin nyo ng gawain ng Panginoon, tanggihan nyo, hindi yun ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, yung pangangaral ng mabuting balita, maituro ang mga salita ng Diyos, at mapagaling yung mga may sakit sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Brother Willie, papaano ba masasabi na yung pagpapagaling ay sa Diyos? Ito po yan. Pagka ang pagpapagaling ay sa Diyos, ang itinataas po ay si Jesus Christ. Pagka ang pinupuri si Jesus Christ, ang itinuturing nagpagaling ay si Jesus Christ. Doon kayo dinadala, magpasalamat sa Panginoon, siya nagpagaling sa inyo, yun ang pagpapagaling na mula sa Diyos. Amen. Pero pagka ang pagpapagaling, hindi naman ng Panginoon ang itinuturo na nagpagaling at hindi kayo tinuturo magpasalamat kay Jesus Christ, hindi po yan pagpapagaling na mula sa Diyos. Pagka pinagaling ka ng Panginoon, hindi lang sakit karamdaman mo ang magaling, buong pagkatao mo magaling na rin. Amen. Pati pag-iisip mo, magiging maayos na. Ang puso mo, mawawala na po yung mga galit sama ng loob pagka talaga ikaw ay totoong pinagaling ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, ang ating tanong ganito. Sino ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon? Yan ang ating itutuloy. Next Sunday po, kung loloobin ng Panginoon, August 31. Last Sunday na po pala sa darating na linggo. Salamat po sa ating mga nakasama ngayong umaga dito po sa ating Bible studying ito. Sa mga may sakit at may mga karamdaman na mga ka-Bible study natin, inaanyayahan ko po kayo na magtaas ng inyong mga kanang kamay sa pananampalataya po ay ating utusan ang mga sakit karamdaman na yan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya din po ay tanggapin natin ang kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study, magtaas po tayo ng kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay,
anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan, kalakasan, mabuting kalusugan. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo, instant healing or gradual healing, mga kapatid, mga ka-Bible study, magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony or written testimony bilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong umaga, sa inyong oras, at sa inyong mga suporta, tulong na ipinagkakaloob dito po sa ating programa. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study para sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, minsan pa, Ama, kami pong mga magkakapatid, kasama ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, lumalapit kami sa iyong luklukan ng biyaya. Sa dugo ni Jesus, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat. Salamat, Ama. At kami muling natuto ng iyong mga banal na salita ngayong umaga. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagpapagaling na ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming mga sakit at mga karamdaman, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, sa mga oras pong ito'y idinadalangin po namin sa iyo ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng mabuting balita ngayong umaga, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Ama, bigyan mo po sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala at mapaglingkuran. Ipagkaloob mo po na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. Ibanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip at hipuin mo po ang kanilang mga puso. Tawagin mo po sila, Ama, sa lalong madaling panahon. Makasama po namin sila sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita sa Facebook Live, sa YouTube Live. Patuloy mo pong lakipan ng iyong mga himala at ng iyong mga pagpapagaling upang ang iyong kabutihan, Ama, ang iyong pagmamahal ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapwa-tao. Maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral at tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, ang lahat ng aming mga problema, mga suliranin sa buhay na ito, ikaw na po ang magbigay ng mga solusyon. Sa iyong mga kamay, amin po ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga problema. Ikaw po ang may sabi sa amin, Ama, na wag po kaming mababalisa sa buhay na ito, kundi ang lahat ng aming kabalisahan ay aming ilagak sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa aming pagtatapos,
Muli po namin ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Pakiingatan na rin po, Ama, ang aming mga anak. Saan man sila naroroon, ikaw na po ang palaging umabot sa aming mga anak. Ang iyong magagawang pag-iingat sa aming mga anak, ang aming inaasahan namang banal. Huwag mo pong pabayaan na ang aming mga anak mapariwara at maligaw ng landas. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang aming mga anak maakay din po namin at makasama sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Sa umaga pong ito, kami po'y sumasampalataya ng buong puso na higit pa sa aming mga kahilingan, ayun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. Basahin ko lang po itong kay Gina Sevillano. Maraming salamat po sa Diyos sa successful operation kay Kuya Jun Reposo sa kidney stones. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Salamat po sa Panginoon. Ha? Yan po sa naging successful operation kay Kuya Jun Reposo sa kanyang operasyon sa kidney stones. Mga kapatid, mga ka-Bible study, paalam na po sa inyong lahat. Baunin po natin ang palaging pag-iingat at pagbapala ng Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.